Tetestigo umano si dating Congressman Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung umusad ang ikatlong impeachment complaint. Zaldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalaman niyang bigay ng pera maging yung pag-aayos ng budget, hindi ang program allocation. Constitutional violation si Secretary General Garapin. Kaya whether we left a copy or did not, we already tendered the submission of our complaint. Now the ball is in the hands of Garapin. And we will file charges against. We should accept any and all impeachment complaints para at least hindi masabi ng tambayan na sa filing pa lang pinaprotektahan ng Presidente. Congress is constitutionally bound to hear these cases for anyone, for any impeachable officer, whether that is the president or not. So, sa mga nagsasabi na baka kahalangin niya yung impeachment or whatever, I cannot do that. Then Malacanang has stated that he's confident na wala naman sa ginawang mali. I share the same sentiment, so I will not be stopping or blocking any impeachment. Ilalabas daw nila si Zaldico or papauwin daw nila si Zaldico ng Pilipinas. Mga bossing, yan ang gusto ng taong bayan, mapauwi nila si Zaldico para sa ganun, mas mag-testimony dito sa mga anomalyang nangyayaring korupsyon dito sa gobyerno natin ngayon. Mas maganda mapauwi na ba siya mga bossing, no? Para mailahad niya na yung kabulastugan na ginagawa ng administrasyon ng Marcos ngayon. Magandang araw sa atin lahat mga bossing. Muli nagbabalik, RMG News TV. Ayan, another day, another fake news. Panibagong araw, panibagong chismis na naman mga bossing, no? Ayan. Shoutout nga pala natin yung mga nag-subscribe sa ating YouTube channel mga bossing. Shoutout sa inyo. Nagagdagan na natin subscriber ngayong buwan, marami. So, ang topic natin ngayon mga bossing, ayan, tungkol dito sa ikatlong impeachment ni Bongbong Marcos na kung saan di umano, handang tumistigos itong si former Congressman Zaldico. Dahil di mo na nirefuse ang impeachment trial nitong inihain ng Makabayan Black mga bossing, no? So, ano nga bang nangyari mga bossing? Bakit magtitestigo na si Zaldico? Sana nga mga bossing, sana. So, bago natin panoorin ng video mga bossing, ayan, kung di pa kayo nakasubscribe again sa ating YouTube channel, ay muli inimbitahan kayong mag-subscribe. Huwag mong subukan. Click nyo lamang po yung subscribe button, hit notification bell nang sa ganun maging updated po kayo sa mga i-upload natin video at huwag kakalimutan mag-comment, like, share nang sa gayon pag nakita ko yung pangalan nyo, maaari ko kayong shoutout sa next video natin. So ano pang hinihintay natin mga bossing, umpisa na nating panonood. Let's go! Tetestigo umano si dating Congressman Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung umusad ang ikatlong impeachment complaint. Pinag-aaralan namang sampahan ng reklamo ang Secretary General ng Kamara dahil sa hindi pagtanggap sa dalawang impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May pasabog daw na testigo ang grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Zaldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalaman niyang bigay ng pera maging yung pag-aayos ng budget, hindi ang program allocation. Hindi tinanggap kahapon ng Office of the Secretary General ang ikatlong impeachment complaint, pati ang ikalawang reklamo na inihain ng grupong bayan at mga kaalyado nito dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil para tumanggap ng award. Nang malaman daw ito ni Ko, lalo raw sumidhi ang kagustuhan nitong tumestigo. Si Ko nagsabing si Pangulong Marcos umano ang nag-utos ng budget insertions na nagkakahalaga ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Pero tumanggi ang grupong idetalye kung paano sila nagkaroon ng komunikasyon kay Ko.
Nung malaman ni Saldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ang sabi niya, nung nga sa Senate, gusto na niya sa Blue Ribbon Committee, hindi siya pinayagan. Inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Masusi na rin daw nilang pinag-aaralan ang pagsasampa ng reklamo laban kay Garafil. At nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General, that we will file against a case against the office. May constitutional violation si Secretary General Garapin. Kaya whether we left a copy or did not, we already tendered the submission of our complaint. Now the ball is in the hands of Garapin, and we will file charges against her. Sa ngayon, iisang impeachment complaint pa lang laban sa Pangulo ang opisyal na natanggap ng Office of the Secretary General at nai-transmit na sa Office of the Speaker. Ito ang unang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. The De Jesus impeachment complaint is a scam. It does not only involve the Secretary General's office, it involves the leadership of the House and the President himself. Sinisikap namin makuna ng pahayag ang House Secretary General at si House Speaker Faustino D. III. Nasabi naman ni De Jesus noon na hindi niya inihain ang reklamo para protektahan ang Pangulo at meron daw siyang mga ebidensya. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangang patunayan ni Defensor ang kanyang alegasyon laban kay De Jesus na umaming minsan ng nag-abogado para sa PDP laban Duterte faction. Tinawag naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na constitutional sabotage ang paggamit anya ng mga teknikalidad sa impeachment process. Ginagamit daw ang isang mahinang reklamo para mapigilan ang paghahain ng iba pang reklamong malakas at mas pinaghandaan. Naniniwala naman ng isang taga-House Committee on Justice na dapat ay tanggapin ng Kamara ang lahat ng ihahaing impeachment complaint. I think we should accept any and all impeachment complaints para at least hindi masabi ng taong bayan na sa filing pa lang pinoprotektahan na yung presidente. Ngayong hawak na ng Office of the Speaker ang unang impeachment complaint, pagbalik ng sesyon sa Lunes, merong 10 session days ang Speaker para maisama ito sa order of business. Pagkatapos, may 3 session days para ma-refer ang reklamo sa House Committee on Justice. Nakahanda naman daw ang House Committee on Justice kahit pa magkasabay nilang hawakan ang impeachment proceedings laban sa Pangulo at kung sakasakali, laban kay Vice President Sara Duterte. I have a lot of faith and confidence to the 38 members of the Justice Committee. For as long as we will be adopting the necessary strategies, I believe that we can confidently discharge our function in addressing 2 impeachment complaints, no? One against the President, although I do not want to speculate, but you mentioned it, one against the Vice President. Kaya naman, magagaling yung mga members ng Justice Committee. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Idiniin ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na di niya haharangin ang anumang impeachment complaint laban sa kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Congress is constitutionally bound to hear these cases for anyone, for any impeachable officer, whether that is the president or not. So, sa mga nagsasabi na baka haharangin niya yung impeachment or whatever, I cannot do that. Then Malacanang has stated that he's confident na wala naman siyang ginawang mali. And I share the same sentiment, so I will not be stopping or blocking any impeachment. Bilang House Majority Leader, ang nakababatang Marcos na may hawak ng House Committee on Rules ang kukumpas sa pag-usad ng reklamo sa House Committee on Justice. So yun na nga mga bossing, dito na natin natatapos ang panonood ng video. Bali, magbibigay nga pala tayo ng reaction dito sa nauna na statement dito ng Makabayan Black na ilalabas daw nila si Saldico or papauwiin daw nila si Saldico ng Pilipinas
Mga bossing, yan ang gusto ng taong bayan, mapauwi talaga sa saldi ko para sa gano'n mas mag-testimony dito sa mga anomalyang nangyayaring, korapsyon dito sa gobyerno natin ngayon. Ah, mas maganda makakauwi na ba siya mga bossing 'no, para mailahad niya na yung kabulastugan na ginagawa ng administrasyon ng Marcos ngayon. Kasi kung hindi siya uuwi mga bossing, sino na magtitestigo? Wala tayong maibang mapapakulong kundi yung iilan lang. Mas magandang mapakulong lahat ng mga buhaya diyan sa malalaking isda, okey? Then yung second opinion naman natin, ang second reaction naman natin ay tungkol naman dito sa, sinasabi ni Mike Defensor na itong abogado na naghahain ng impeachment complaint na nauna sa kanila, dati daw pong attorney ni Lisa Marcos, ni First Lady Lisa Marcos kaya mahina daw po yung kaso na 'to. Ngayon kapag yun ay naipasa sa Kongreso, malamang sa malamang at naibasura, magkakaroon ng banning na naman, eh, di 1 year ban na naman na hindi mai-impeach mai-impeach nitong si Marcos. So yun lang mga bossing, hindi na natin natatatapos ang panonood ng video. Bale kung nagustuhan niyo ang ating video mga bossing, ayan, inimbita kayo mag-subscribe again. Ayan mga bossing, oh, click niyo lang po yung subscribe button, hit notification bell lang sa gano'n, eh, maging updated tayo. So yun lang mga bossing, have a nice day and peace yo.